Okay. So, share. Ayan, class. Nakikita nyo na yung screen ko. Okay na, Yes po, class. Coach. Nakikita nyo na. Ayan. Class ito, pag kayo nag-login din sa ChatGPT, ganito makikita nyo. Ayan. Ngayon, example, ito. Pag social media, maghahanap siya, example, anong gusto niyang itry natin? Gusto niyo itry yung mga fitness, something, ganyan, real estate, food industry, magsasample tayo. Ano gusto niyo itry natin? Kaya ito na lang, sige. Mga pampaganda na lang, example. Pero na akong mga sinisave dito sa mga sticky notes ko na mga prompts. Minsan, isi-share ko din sa inyo yon para may idea kayo. Content strategy muna tayo, no? Class, ito. Sa mga chat GPT kasi importante rito, minsan na umaandar lagi rito, nagpapaandar yung mga prompts. Prompts ang tawag nila doon. Kumbaga parang formula para makuha mo yung hinahanap mong sagot or content. Example ito, lagi mong, minsan ako nag-shortcut din ako eh. May mga iba't ibang paraan. Pero ito yung mga pinaka-effective, no? Kasi social media experts specializing in helping target audience. Target audience, or let's say, ang target audience natin is women age like 30 to 50 years old. And gusto nilang ma-achieve is, example is glowing and smooth skin. Yan. And then create the content strategy that attracts non-followers and position me as the authority, an authority in my niche, including mixed education, entertaining promotions, friendly and conversational tone. Siya. So, ayan guys. Klase yan na siya. Ayan. Ganyan ang ilalabas niya. Content fillers, post ideas, ayan. Educational, entertaining, promotional, tapos meron din siyang, ayan, content calendar structure na ibibigay sa'yo. Pero minsan hindi ko rin sinusunod ito. Minsan kasi yung client meron siyang sariling schedule na gustong ipapost. Ayan. Tapos nagbibigay din siya ng mga ideas like hashtag strategy, yun, mix of uh, broad hashtags, ganyan. Marami siyang binibigay na, yan, ideas lang ito, class, no? Or let's say, gawa tayo ng one-month calendar. Ito, guys, yung next naman, sariling ano na lang siya. Sariling ano ko lang, formula ko lang. Ito ha, sample lang natin yung isa kong client. So, example, draft a five alternative, fun and engaging content
calendar for, let's say, 14 days lang. 14 days with title, headline, and headline, attention, grabe. CTA, call to action po yun ah. And detailed caption. 4. Lagi ko siya lalagyan ng ganito class ha. Pag halimbawa mga website, yan. Yan, tignan mo ha. Tignan nyo sa class kung anong lilitaw. Yan class oh. Ito na, ano na yan? Content nyo na to. Oh, 'di ba? Sobrang laking tulong ng chat GPT class. Walang sakit ng ulo. Yun nga lang class, every time nagagawa kayo ng mga ganitong content, ito double check nyo pa rin, ipo-read nyo pa rin sila kasi minsan may times na may error pa rin yan. Babasahin nyo talaga siya kasi baka mali yung isang grammar or spelling or minsan mali yung um, like minsan kailangan ng kama pero walang kama, ganon. Titignan ito, like example, headline. O yan, class ha. Ganyan si ChatGPT. May question ba kayo kay ChatGPT? Magsisend ako ng mga prompts sa inyo mamaya, yung mga links kung saan kayo pwede niyong gamitin yon or pwede niyo silang i-convert or gamitin sa mga businesses niyo or sa mga upcoming clients niyo in the future. May question ba kayo? Pwede po kahit ito, real estate po, ma'am. Food industry. Sige, mamaya mag-real estate tayo ha. Itatry natin lahat yan. Ngayon, dahil may content na tayo doon sa beauty, yan. Yung kay Eliona, yung beauty. Ayan. Free lang ang chat GPT class ha. Wala siyang bayad. Ano po ang question niyo, Mr. Michael? I Digital propose, marketing. Ano po po. yon? Yung question ko po, di ba, for example, gagawa tayo ng content. Hindi naman kine-question ng ano ng clients kung saan mo kinuha yung mga, oh, bakit parang chat GPT yan? Hindi naman po. Hindi naman. Actually, lahat ngayon gumagamit na ng chat GPT. Okay. Ayan. Hindi naman nila kina-question ngayon kasi all of the businesses ngayon, they are using chat GPT or any AI caption generator. Ginagamit na lahat. So, wala namang question sa kanila yon. Magaling si ChatGPT actually. Daig, mas magaling siya sa ating mga, sa amin. Marami siyang, pwede kayo magtanong sa kanya pag kaya niya sagutin. So, Ito po yan. ayun, welcome. So, ngayon, itry natin yung Canva na class, no? Ito, stop share ko muna to. Ay, wait lang. Ito, ito. Sisend ko sa inyo yung ating content kanina. Ayan siya. Nanggaling kay ChatGPT. Tapos ngayon, i-open ko yung akin Canva. And about designs pala class, may mga kanya-kanyang, si Canva, may mga sizing siya. Si Instagram, ngayon, iba na siya. Hindi na siya square na 1,000 by 1,080 by 1,080. Ganito na siya. And Facebook is also a different sizing. Pero ako, ginagawa ko na lang ito. Itong size na to kasi applicable siya sa lahat. Pwede siya sa LinkedIn, Pinterest, Facebook. Ito siya. Okay. Yan yung Canva, guys. Glass. Yan. Tignan ko nga ulit yung ating.
Caption. Okay. So, ganito ang gagawin natin ngayon. Maghahanap tayo ng design dito. Maraming templates ang Canva class ha. Sobrang dami. Ayan. Let's say, beauty. Kaya ano na lang. Skincare treatment. Ayan sila class. Ang daming sample na lumitaw, di ba? So, ang gagawin natin ngayon, pipili tayo kung sino yung parang pinaka-appealing dito. So, let's say, ito na lang. Example ito. Example. Yan. Lagyan natin ng logo. Pwede nyo rin, pag may logo na rin si client, pwede nyo rin i-save dito, class, ha. Gawa kayo ng mga brand nyo, branding. Pwede nyo ilagay doon yung color team ni client, yung fonts na ginagamit niya, tsaka yung logos niya. Si example ito. Kaya lang, class, meron siyang background, di ba? Ang gagawin natin dyan, para mawala yung background niya, para mas magandang tignan, ito. BG Remover is background remover. Pag meron na kayong mga accounts dito sa Canva class, aralin nyo siya ha. Pwede nyo siyang aralin, paglaruan, ganyan. Pwede rin natin i-edit to class. Gawin natin siyang white lang para mas visible kasi di siya kita, di ba? So, ang gagawin natin, ito, duotone. Gagawin ko siyang white. Yan. Ayan, class. Ganon kagaling din si Canva. Yan. Tapos, ano ba yung nakalagay natin kanina? Ang title is, ito, headline. Dito ko muna siya ilagay. Sample, yan. Para magkasya siya. Pwede nyo rin silang liitan, i-position, palitan ng kulay tsaka font. Pwede. Dagdagan pa natin ng isang ganyan. Tapos ang kulay, let's say, gusto ko mas kitang-kita, white, di ba? O ito, let's say, ito na lang. Yan. Pwede nyo siyang laro-laruin class, ganon. Tapos dito, gusto kong palitan yung ano niya. Ito. Gawin na lang natin siyang contact us to book your free consultation. So, gawin na lang natin example, contact number niya. Halimbawa lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun yung contact number niya kunwari. Tapos lagyan natin ng call na lang.
para mas magandang tignan. Gawin ko siyang white. Ayan. Tapos ito, yung website ng, bawa yung client, yung nilalagay nyo. Kaya ganyan lang kadali, class. 'Di ba? Ganyan kadali. Ito, pwede mo nang gawing um, post ito. Ito na yung gagamitin mong um, graphic design mo doon. Tapos, pag example, lagawa tayo. Saan ba yung plannable ko dito? Pakita ko sa inyo kung paano siya. Ito. Save natin to ha. Kasi ganyan din ang gagawin nyo class pag may client na kayo. Download, PNG. Always use PNG class ha, kasi mas maganda ang ano nito, kumbaga yung results at saka quality niya. Compare mo sa JPEG. Hintayin lang natin kasi nagre-load pa siya. Yan, download. Tawa. Ilipat natin siya rito. Sample lang. Lagay ko sa testing. Yung 01. Sinave ko na siya. Tapos, kung si client nyo, class, ito, ay nakikita nyo ba yung plannable ko, yung pang-scheduler? Nakikita nyo, class? Or hindi? Yes, yes po. Nakikita nyo? Nakita po. Okay, sige. Ngayon, ito yung sinasabi kong scheduler. Iba-iba ito, class. May Loomly, may Hootsuite, may Buffer, Planoly.com, ha. Pero usually pare-pareho lang sila ng ginagawa. Example, dito. Yan, new post. Yan. Meron akong, yan, yung Instagram and Facebook. Upload image. Sample. Ito. Testing. Yan. Ayan na siya, class. Tapos, yung kanina na ano natin, yung content. Ang kokopyahin lang natin dito, class. Nakikita nyo ngayon yung chat GPT ko. Si chat GPT, kukunin ko lang is yung caption, ha. Hindi ko na isasama tong mga headline CTA na yon. Ito lang. Yun lang ang ikakopy ko. I-paste ko dito. Bawasan ko lang ito masyadong marami. Ayan, class. Meron ka ng, kumbaga, content na to for one day. Yan. Ganun siya. Kailangan yung content mo, yung caption mo, is related dun sa image mo. Yun. Tapos pag ganun, schedule mo lang. Minsan ako ginagawa ko, for approval ko siya. Yung pag ganyan, wala pa siyang approval. Oh. Ito, approve na tong mga to, kaya may mga check na. So, ayun, class, ganun siya. Naburahin ko muna to ha. Baka ma-post kay Yes, po. client. Unscheduled. Okay.
So, ayun. Ganun yung paggawa ng content, ng caption, at saka ng design. Ngayon, mag-try tayo ng iba. Skincare yung kanina, no? Okay, mag-new chat tayo. Ang mga nabasa ko rito. Anong question ni Michael? Yes po. Yung, di ba, yung sa content, yung sinabi mong approve, kailangan po ba mag-ask tayo ng approval from the clients po bago po yan ipopost po ba? Yes, kailangan talaga. Alam mo, Okay. para rin sa ating mga ano yon, social media managers, kailangan mong ipa-check, i-double check sa client bago mo i-post kasi if ever, example, may mali doon, minsan, baka ikaw ang sisihin nila. At least, di ba, dinouble check mo, ginawa mo, chinek din nila, hindi ka rin nila ano, di ba, kumbaga masisisi in the end kasi tinignan din nila eh. Or minsan kasi meron silang gustong ipadagdag, ganyan, or ipa-revise. Kaya, always gawin natin, ugaliin natin na ipa-check sa client bago mo i-post ang mga content natin. Laging ganun siya. Yung gamit ko na scheduler, yung kanina Planable, free lang yon. You Plano can po. try. Sisend ko yung link dito. Ay, sinend ko ata. Ando sa may link. Yung kanina sabi kong save mo, save nyo. Check ko klasa kung meron akong link na Planable. Hanggang 4 na ano lang yun. Pero pwede na rin. Kasi usually, lalo na mga start-up na ano, mga small business, hindi naman sila masyadong marami sa mga ano, sa mga accounts nila. Pwede nyo gamitin yan ako hanggang 4 ang nakalagay ko doon. Tapos free lang siya. Ayan, pwede nyo gamitin yan, class. So, ang next, itry natin is real estate. Mag-sample tayo ng real estate. Example yung sa amin. Meron kasi kami family business eh. Hanapin ko ng Facebook. Ito. Ito naman, page na to sa amin to guys. So, ayan. Lahat yan. Ako gumawa. Pati nag-run ng ads. Yan, nag-run din ako ng ads. Imagine niyo, class, ang daming benefits ng social media. Nakakuha kami ng client through pa-post-post lang ng ganyan, di ba? O gawa-gawa ka lang ng ganito. Imagine mo, sa real estate, napakalaki ng pera. Malaki ang commission, malaki yung mga projects kasi ang cost niyan is usually million. So, ayan, yung last naming clients, nagpagawa ng apartment. Ito yung mga ginagawa namin, mga dinidesign ni husband, yan, mga ganyan. So, imagine mo, yan, 7.4 million, 7.3 million. Minsan malaking tulong ang social media kasi nakakakuha ka rin ng clients, nakikilala kayo sa mga ganyang ah, ways. So, ngayon, try natin ito. Let's say, draft A5. Kasi hindi lang laging 5, pwedeng 7, O, yan. 7, alternative, fun, and engaging, title, headline, section grabbing, CTA, and caption. For, o yan, open and close parenthesis, laging may ganun class.
Yan. Alam niyo kung bakit ginagawa ko laging 5 or 7, ganyan. Kasi minsan, tulad dito yung una, masyadong generic. Parang hindi ako masaya dun sa mga nilabas niyang um, content, di ba? So, meron ka pang ibang alternative na choices na pwede yung pagpipilian. Like, ito, yan. Ito, ito medyo okay ito. Example, ito gamitin natin to class. For creating, ito yung content naman. Halimbawa, meron kayong clients na usually marami rin construction sa mga ano ha. Ako meron akong dalawa. Isang Australian tsaka isang American. Minsan may tatanong sila sa inyo sa Upwork. We are looking for a social media manager who is like parang experience with construction, with real estate business, ganon. May mga ganon-ganon silang style. Minsan ako dati, wala man akong alam sa mga ganon. Ang ginagawa ko lang, at least before my interview, magre-research na ako, maghahanap na ako. I-research ko na yung company nila at least pag in-interview ako, meron akong idea. Kasi hindi naman kailangan talagang usually na kailangan, alam mo yan, di ba? Ano lang, kumbaga may idea ka lang. Ganon. Pag may konting idea ka na, magagamit mo na kasi aaralin mo talaga yung company nila eh. Pag-aaralan mo yung overview nila, yung mga ganon. So, mag-start na naman tayong gumawa. Ngayon naman. Baby! Hindi ka? Ah, wala ang kasama. Where's daddy? Hmm, ito po ang aking taba-ching-ching na anak. Baby, o yan. Tuturuan natin sila, no? No? Ito. Pupunta tayo ngayon sa designs. Let's check real estate. Yan. Alam nyo, class, lahat ng ano meron dyan. Pag hinanap nyo, may real estate, may construction, may beauty, may passion, may travels. Halos kumpleto siya. So, example is, hanap tayo ng medyo appealing na design. Example is, halimbawa ito. Yan, ito na lang. Yan. Excuse me po. Yes. Di po ata kayo naka-share screen. Ay, sorry. Sige ha, wait lang, share ko. Yan. Pag ano guys, sabihin nyo ha. Ayan, nakikita nyo na guys. Okay na po. Okay na. Sige, thank you. Ito, ulitin ko to ha. Punta tayo sa design. Pagditan dito yan, real estate or kaya construction. Construction. Yan. To, maganda to. Yan. Usually yung mga construction ng team nila laging yellow and black. Pag mga ano naman, food industry, usually mga red. Kaya pa yung si McDonald's and Jollibee red sila. May ibig sabihin sila. Tapos pag mga technology, usually ginagamit nilang color team is blue. Ito. Let's palitan natin. Tapos parang hindi siya naka-align, no? Medyo magulo. Pag i-correct mo to, dito siya class, ito, alignment. Dalhin natin lahat sa right. Pwede mong dalhin sa middle or sa left mo. Yan.
Pwede mo siyang laruin. Diba? Pwede mo rin itong palitan. Ayan. And ito, pwede natin tanggalin yan. Control X is cut, Control C is copy. Class, ha? Yan. Yan, ganito siya, oh. Pwede mong palitan ng kulay niyan. Let's say, gusto ko dilaw. Pwede kong anuhin to, class. Halimbawa, yellow ang gusto ko, kaya lang, parang hindi siya masyadong halata, no? Hindi siya masyadong visible. Ang gawin mo rito, class, lagyan mo siya ng effects. Kulay black. Yan. Transparency niya i-increase ko. Yan. So, yun, visible na siya kasi meron na siyang effects. So, klase yon, maraming gamit si Canva at saka lagi nyo na talaga siyang makakasama araw-araw. Bilang sa social media, kasama, partner mo na siya. ChatGPT and Canva. Yan, yung dalawang yan ang pinaka-importante. O, halimbawa, lagyan ko siya ng, um, magpalit tayo ng ano, logo. Yan, yun yung mga naging clients ko. Parang wala si strong builders dito. Ayun. So, yun. Hindi pala lumilitaw yung... Umuulan kasi dito, class, kaya bumagal na naman ang internet. Ayun, lumitaw na siya. So, ayan ang logo natin. Pwedeng www.builders.com. Ayan siya, class. Palitan natin ng picture. Sige, maghanap tayo ng construction. Ito. Okay, magandang picture. Okay, let's try this one. Ang gagawin nyo rito, class, para maging palitan yung background, right-click, replace background. Ayan siya. Pwede nyo ring anuhin to, class, kasi medyo parang madilim, di ba? Palitan nyo. Ito yung transparency. Ayan. Balik ko na to sa black. Ganyan. Ganyan kagaling si Canva. Ayun. Kaya pag may mga time kayo, like minsan, naboboring kayo, i-practice nyo lang siya ng i-practice. Marami kayong discover sa kanya kung ano yung mga pwede niyang gawin. So, ayun yung paggawa ng ads. Tapos yung caption, kamukha lang nung kanina, class. Kakopy mo yung ginawa mong caption dun sa ChatGPT. Ito. Pero pag magpo-post na kayo, huwag nyo inang sasama tong mga yan, ah. Ito na lang. Yan. Tapos, ipopost nyo yon. Tapos, i-attach nyo yung image. So, ganun siya. Ganun ganun ang first step ng social media marketing. Ganun ang gagawin nyo, guys. Ganun na ganun.
Ganun siya. Tapos, halimbawa, nagpapagawa sa inyo si client ng gusto niya is 2 weeks in advance na content. Meron akong sinad kayo na doon sa, ano natin, no? Diyan sa may ah, chat section sa may Zoom. Andun yung link. Pero mamaya isi-send ko rin yun doon sa GC natin. Pwede kayong maglagay, ito gamitin nyo to class. Kung halimbawa wala pa kayong um, yung ginagamit na pang or CRM or yung software para sa mga workflow nyo, gamitin nyo to. Pwede nyo rin ibigay kay client to, pwede niyang i-approve. Or otherwise, yung Trello gamitin nyo, that one is free. O halimbawa, ito, click nyo lang Facebook and Instagram. Ito, date, date ito, class, date. O halimbawa, April 2, 2025. Date, halimbawa, is Wednesday. Title, ay, maybe, hmm, natabunan siya. Wait lang ha, class. Ito, ang title is, dito nyo ilalagay yung mga type class. Minsan, dito kasi nag-overlap. Tapos, yung content, yung caption, ito. Keywords or hashtag. Pwede rin pala kayo mag-generate ng hashtag sa ChatGPT ha, class. Ganito siya. Example, okay. Generate 10 hashtag. Bibigyan niya kayo, ayun. Kaya sabi ko nga sa inyo, mapagkakatiwalaan talaga si ah, ChatGPT. Ayan. Doon sa isa kong client, ganito lang ginawa ko. Kasi wala pa silang sistema or wala pa silang binibiling mga software, ganon. Usually, mga small businesses, wala pang ganyan. Kaya, pwede lang kayo mag-rely sa, ano nga, ito nga, yung Google Sheet. Dito mo ilalagay yung image, example, yung ah, example. Huwag ka muna malikot na. Ah, ay, daddy oh, manood ka na lang, watch ka. Pwede ka mag-insert ng image, example. Example lang to class. Ito lang gagamitin natin. Hindi ko kasi na-save yung isa kanina. Ayun siya. Or otherwise, ako kasi ginagawa ko, drive, nag-ano lang ako ng mga ano, meron akong yung link nung mga ano ko, link ng, wait lang baby, link ng mga ginawa nyo, pwede nyo siyang i-attach dyan. Example, ito, Strong Builders, ikakopy ko lang. Yun ang ina-attach ko para andun na lahat pag check ng client nyo, hindi yung isa-isa mo pang hahanapin. Sino ba yung ating?
Share ko siya ulit. Ito. Minsan, pero actually ako lagi. Mas gusto ko yung Google Drive ang nilalagay ko. Yan. Tapos, ang link for thumbnails naman, usually, alam niyo yung mga reels na ginagawa natin or yung mga videos. Minsan, lagi natin nilalagyan ng thumbnails yon. Ang thumbnails, kine-create din yan sa Canva. Kailangan din siya para mas appealing yung itsura nung gagawin mong um, design. Ang thumbnail, ganito ang sizing niya. Thumbnail and story is only, iisa tsaka reels. Iisa lang ang size nila. Example, reels na lang. Ito yung paggagawa ka ng i-attach mo doon sa pinaka front page. Ganito ang itsura ng sinasabi kong thumbnail class. Pag-share ako ng sample. Yan, tulad nito wala siyang thumbnail, di ba? Hindi siya magandang tignan. Class, tignan nyo. Makikita nyo yung difference. Nakikita nyo yung screen? Yes po. Ayan, di ba? Parang pareho lang, di ba? O pareho din to. Yun yung sinasabi kong kailangan ng thumbnails. Ito yung may mga thumbnails. Naghanap ako ng ano dito. Video. Ito. Video to mga to. Ito yung mga thumbnails na sinasabi ko. Yan, di ba? Hindi mo alam na video yan unless i-click mo. Yan. Yan. Ito pa. Ito pa. Ay, ito hindi siya. Ah, yeah. Yun. O, di ba? Hindi mo alam na yung loob niyan, parang yung video na yun is yun. Gagawa ka ng thumbnail. Dapat paggawa mo ng thumbnail dyan, medyo engaging din or gumamit ka ng mga hooks. So, yan. Ito, isa sa mga client ko yan. So, yun ang ChatGPT and ang ano natin, Canva. At saka pala class, ituturo ko sa inyo yung color wheel, tsaka yung color palette. Ganito siya. Isa-search mo lang. Actually, may sinend na akong link dati. Pero pwede nyo pa rin siyang, ayan, color palette generator. Kung ba, halimbawa, meron kang client na yung wala pang branding, gumawa ka dito. Ayan, ang dami class. Marami yan. Minsan ako dyan din ako kumukuha. Example, meron kayong ginawang mga Facebook page, di ba? Ngayon, maghanap kayo ng branding nyo dito. Maghanap kayo ng color palette ninyo na pwedeng gamitin. At saka ito, hindi siya pala automatic na mag-generate sa Canva nyo. Kukopyahin nyo yung mga example ito. Gusto nyo yung kulay nito. Kopyahin nyo to. Tapos, punta kayo sa ito, branding. Ganito ang paggawa ng branding. Ito tayo sa pinaka-menu. Ito. And then, add new. O, halimbawa, yung Facebook page name nyo, halimbawa, SMM training. Ganun lang.
logos, kung may magawa na kayong logos, i-add nyo. Tapos ito yung color palette. Dito nyo siya ilalagay. Ipipaste nyo yung pinopia nyong color palette doon sa kabila. Yan. Tingnan lang lagi. Ayan. Ganyan siya, class. So, yun, nag-guess nyo na yung color palette. Ngayon, si color wheel naman, ayan siya. Halimbawa, wala kayong nagustuhan kay color palette, color wheel. Ayan, iba't ibang klase ang may mga color combination tayo. May tinatawag silang complementary, which is dalawa lang siya. Monochromatic, yung magkapatid, yung magkadikit na magkadikit. Example, yan, oh. Yan. Nakikita niyo yung screen nag-iiba. Ganyan na magiging result niya. Complementary, yan. Ganyan ng mga kulay. Kasi kung hindi tayo maggagamit ng color wheel class, lalo sa mga graphic designer, ito naiintindihan nila to. Magiging patay ang kulay ng mga designs natin. Analogous, tatlo. Yan. Or triadic, tatlo. Triangle, kaya triadic siya. Ayan, oh. Class. Tetra is apat. Ayan. Kayo na class kung anong gusto nyo gamitin, color wheel or yung color palette. So, ayun siya. And then now, the last one, mag-move tayo sa paggawa ng logo. Kasi marunong na kayong gumawa ng post. Ito, logo naman. Tingnan ko yung... Bibigyan ko po kayo ng copy, naka-record po yung class natin ngayon. Tapos, try natin ngayon ang example real estate. Sige. Gawa tayo ng logo for real estate. Ipapakita niya ngayon lahat ng, ayan. Example, ito. Ayan. Pwede niyo palitan to example, si Michael, Michael Biblanias. Yan. Ito ang company name ng real estate natin. Yan, ganyan. Pwede nyo siyang palitan ngayon. Halimbawa, meron na kayo napili mga color palettes. Ngayon, sinasabi ko sa inyo kanina. Example, ito. And then, gusto ko dun sa kabila is blue. Mas blue. Gusto ko rito yellow. Yellow ang ginamit ko. Ayan, class. Para mas gusto ko lighter color. Ayan. Ito, mas light din. Then, this one is light blue din. Ayan. Ganyan lang, class. Kabilis. Ayan. O, di ba may logo na? O, ngayon, itry naman natin yung food industry. Or restaurants, ganyan. Ito, halimbawa, ang daming logo class, no? Mag-browse-browse lang kayo minsan. Example, ito, yan, ang galing, o, di ba? Let's change example, si Madonna, o, di ba? Ayan. Pwede niyong palitan to. Pwede natin gawin ng, example po this red,
This one is black. Using black. Gawin natin tong white. Yan, ganyan lang siya kabilis, class. So, ngayon, may question pa kayo, class? Question kayo? MRBS ang gusto, digital marketing. Okay, digital marketing. Search lang tayo ng design. Digital marketing. Mamili tayo ng sample is ito. Anong sabi dito? Ang pangalan daw is MRBS. MRBS. Palitan natin ito ng sample is digital marketing. Yan siya. Gawin nating white na lang. Kaya ito. Gawin natin siyang black. Black. Ang font, kung hindi kayo happy kay font niyan, pwede niyong palitan. Ganun yung ganon. Ito. Pwedeng ganyan. O kaya ito. Example lang yung class ha. Yan. Pwede nyo siyang laro-laruin class. O, ito. Halimbawa, gusto kong kulay is red, yellow, light blue. Yan. Pwede nyo rin siyang ibahin. So, ayon class, ganun ang paggawa ng logo. So, any question? Any question, class? None. Okay. So, for today, yun po yung topic natin, yung pinag-aralan natin with the content creation and Canva. So, di ba meron akong binigay na parang assignment sa inyo na gumawa ng Gmail? Gagamitin nyo yun para makapag-create kayo ng account nyo sa Canva at saka sa ChatGPT. Ngayon, yung mga nagawa nyo ng example, meron na kayong Facebook page, meron akong isa-send sa inyo, yung sa assignment natin. Dito nyo sila ilalagay. Yan, class. I-share ko siya sa inyo para may idea kayo. Ayan. Dito nyo ilalagay yung name nyo. Kayo na lang maglagay, no? Sample, yan, si Madonna, yan, San Tome. Ilagay nyo rito sa name of student class kung ano yung gusto nyo ring ilagay na name sa mga certificate nyo, no? Kaya hanggat maaari, complete name, walang nickname, no? Kasi yan yung gagamitin ko, yung copy ko, na ilalagay ko sa mga certificates nyo sa Thursday. Tapos, Facebook link. Halimbawa, may nagawa kayong Facebook page na i-attach nyo lang siya dito. Yes. Diba? Oo, wait lang. And then, after that, halimbawa, meron na kayong Facebook link na i-add nyo na dyan. Logos, ilagay nyo rito yung gawa nyong logo, tsaka add. Halimbawa, meron kayong ilalagay nyo yung pangalan nyo, ha? Halimbawa, Madonna logo and Madonna add post, ganon. Tapos class, gamitin nyo yung logo na yun, tsaka yung ginawa nyong creative na ads sa Facebook page nyo. I-attach nyo, ilagay nyo rin dun yung caption, no? Aralin nyo lang siya ng aralin, actually, magagamit nyo yan, pang portfolio. Ayun, bali, itong dalawang ito, yung assignment nyo for today. Pwede na mag-submit kahit kailan, basta. Yun nga lang, class,
yung certificates nyo, kailangan at least may matapos kayo sa mga assignments nyo, no? Kasi gagamitin nyo sila in the future. Makakatulong sa inyo yan. Ako guys, gumawa ako ng website ko dati. Parang pang ano-ano lang. Nakakuha ako ng client na so far. 2 taon kong kliyente yon. Na hanggang, ay, siya yung nagpapahanap kanina ng Facebook Ads Manager. Yung pinost ko dun sa group. Siya yung nagpapahanap. So, yun. Meron tayong screen recording. Naka-record po to. Yung kahapon meron din ako. Ipopost ko rin mamaya. Yung day 2. First time mong umattend. Yung first day, nakapost siya doon sa group natin. Ito yung group, sisend ko dito. Ay, nasa ano ba kayo? GC lahat? Okay, doon ko na lang sa GC isi-send yung link nung day 1, day 2, tsaka day 3. Para yung mga hindi naka-attend nung last, maka-attend sila ngayon. So, ayun class, that's all for today. Sana marami kayong natutunan. At saka pala class, pwedeng pa-open ulit ng camera. Thank you po, Coach. Welcome. Mag-ano lang ako, titik ako ng mga attendees for today. Yan. Ang mga pogi at magaganda kong mga students. Yan. Okay, ready na po. Okay, 1, 2, 3. Okay. Meron pa ha. One more. Okay, 1, 2, 3. Yan. Yan. Thank you so much, class. Pag may tanong kayo ha, pwede kayong mag-PM sa akin kung nahihiya kayo doon sa GC natin. Direct PM niyo po ako. So, bukas video editing tayo ha. CapCut. Tuturuan ko kayo. Magagamit nyo lahat yan. Okay po? Okay na po lahat? Thank you po, Coach. Thank you. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you, Thank you. Coach. Thank you Bye. po. Bye-bye. Bye.